Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Chase at Maris. Mainit ang panahon ng araw na yon. Halos kalahating oras nang nakapila si Maris sa isang housekeeping agency habang hawak ang kanyang requirements. Kanina pa siya nakakaramdam ng pagod at gutom. At higit sa lahat, kanina pa niya pinipigilan ang tawag ng kalikasan. Lord, kung ibibigay mo po ang trabahong to sa akin, sana ngayon na po bago pa ako maihirito sa pila. Napabuntong hininga siya at muling sumandal sa pader. Sakto namang bumukas ang entrance ng agency at agad pumasok ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng itim na polo, mamahaling relo, pogi, pero mukhang may galit sa mundo. Diretso itong naglakad patungo sa harapan ng pila nang hindi tumitingin sa kahit na sino. Agad nanlaki ang mata ni Maris. Ay wow, singit yarn? Medyo may kalakasang saad niya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Ay wow talaga, singit na nga, ignorist pa. Malakas niyang saad. Napalingon ang ilang aplikante sa kanya. Sa pagkakataong ito, huminto na ang lalaki at dahan-dahan itong lumingon sa kanya. May problema ba, miss? Napangiti si Maris, yung tipong ngiti na nagtitimpi ng inis. Tingin mo ba decor lang kami rito, sir? Ano? Ito ang pila oh. Anong tingin mo sa amin? Display lang? Tinuro niya ang mahabang hanay ng mga tao. May ilan pang natawa sa sinabi niya. Samantalang si Chase naman, mukhang pinipigilang mawalan ng pasensya. Hindi ako aplikante. Classic reason, sir. Pero hindi yan epekto sa akin, yung alibay mo. Yan lagi ang dahilan ng mga sumisingit. Naiiling na saad ni Maris. Kumunot ang noo ni Chase. Excuse me? Tapos mamaya sasabihin mong kamag-anak ka ng may-ari? Hindi na nakapagpigil ang babaeng nasa likuran niya, pati na rin ang iba pang mga aplikante, habang si Chase naman nakatingin lamang sa kanya. Parang sinusubukan itong intindihin kung aksidente ba itong nakawala sa mental hospital o hindi. Miss, hindi ako aplikante. Nauubusan niyang pasensyang saad. Napairap naman si Maris. Ako rin. Anak kaya ako ng may-ari ano? Sarkastikong saad nito. Halata namang napipikon na si Chase. Samantalang si Maris naman, lalo pang ginaganahang asarin ang lalaki para makapila ito. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang CEO sa teleserye. But I am the CEO. See? Eksaktong-eksakto. Tumatangong saad ni Maris. Anong eksakto? Eksakto. Sa kasinungalingan. Napahawak ang lalaki sa kanyang sentido. Sa buong buhay niya, wala pang taong ganito katigas ang ulo. Sasagot na sana ang binata nang sakto namang lumabas ang babaeng manager ng agency. Halos matisod ito sa pagmamadali. Sir Villamor! Bigla namang natigilan ang lahat. Sir? Pag-uulit ni Maris. Mabilis na yumuko ang manager. Sir Villamor, pasensya na po sa paghihintay. Masyado po kasi kaming naging busy sa dami ng aplikante ngayon, kaya't natagalan. I know that we shouldn't be wasting your time since kayo po ang CEO ng Villamor Corp. Kaya humihingi po ako ng pasensya. Natigilan si Maris. Dahan-dahan siyang napalingon sa lalaking kanina pa niya inaaway. Pagkatapos, napalingon muli sa manager.
Ilang beses pa siyang nagpabalik-balik ng tingin sa binatang kasagutan niya kanina at sa manager. Napalunok si Maris at kinakabahang napatawa. CEO nga. Naku. Hindi na napigilan pa ng mga aplikante ang pagtawa. Samantalang si Chase naman nakatingin lamang sa kanya na tila nagyayabang. Sinungaling ha? Agad na namula si Maris. Ano? Joke lang po yun. I can explain po. Interesting. O sige, mag-explain ka. Tumangu-tango si Chase. Huminga ng malalim ang dalaga pagkatapos itinuro ang sarili. Biktima lang po ako ng maling akala. Tinitigan lamang siya ni Chase bago naglakad palayo kasama ng manager. Napapailing na lamang si Chase dahil sa nangyari. Ngayon lamang siya naka-encounter ng ganitong klase ng babae. Samantalang si Maris, gusto na lamang niyang buksan ang sahig at kusang magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. Kinabukasan matapos niyang maligo at mag-ayos, kaagad siyang nagpaalam para umalis. Paglabas niya sa hallway ng Madrigal Apartments, agad siyang sinalubong ng mainit na hangin at ingay ng mga tenant. Tahimik na bumaba si Maris ng hagdan. Narinig niya sa bulong-bulungan ng mga kapitbahay na bumalik na raw si Jerome. Si Jerome Madrigal ay ang may-ari ng apartment complex na tinitirahan nila. Sa paningin ng lahat, halos perpekto na ito. Pero hindi alam ni Maris kung bakit siya hindi rito komportable. Tuwing nakikita niya ito noon, parang may kakaibang lamig sa paraan ng pagtitig nito. Pagdating niya sa lobby, eksaktong bumukas ang elevator. Agad na natahimik ang ilang tenant. Lumabas doon ang isang matangkad, maporma at guwapong binata na parang artista. Good morning, sir. Bati agad ng guard. Morning. Pagbati niya pabalik, gamit ang mababang boses nito. Unti-unting umikot ang tingin nito sa paligid hanggang sa huminto kay Maris. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga. Malawak na ngumiti si Jerome habang papalapit. You're Morris, right? Opo. I remember you. Nakita kong informations mo sa files na binigay ng nag-aalaga sa apartment ko. Nalaman ko rin na marami kang sideline jobs. Napayuko ng bahagya ang dalaga. Kailangan po kasi. That's admirable. Biglang nailang si Maris. Marami pa naman pong ibang tao na maraming trabaho. But not everyone stands out. Makahulog ang saad nito. Napakurap si Maris. Po? Nothing. Ngiting saad ng binata. Tahimik na napalunok ang dalaga. May kakaiba talaga rito sa lalaking ito. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Ano ang work mo ngayon? Waitress po sa cafe. Bahagyang natawa si Jerome. You're pretty. Biglang natigilan si Maris bago nahihiyang sumagot. Parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ng dalaga. Hindi naman bastos ang tono nito. Hindi rin mali ang sinabi nito. Pero parang may kakaiba. Para bang may ibig sabihin na iba ang bawat tingin nito sa kanya. Thank you po. Ngumiti si Jerome habang nakatingin pa rin kay Maris. If you ever need help, my door is always open. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Maris ng sobra. Makalipas ang isang linggo, malakas ang ulan ng gabing yun. Tumutulo na naman ang bubong sa sala, kaya't may nakalagay na timba sa gitna ng sahig.
Kada patak ng tubig, mas lalo lamang sumasakit ang ulo ni Maris. 3 araw na siyang pabalik-balik sa mga fast food, cafe at convenience store para mag-apply, pero wala pa ring tumatanggap sa kanya. Kinakailangan niyang mag-apply ng iba pang trabaho dahil unti-unti nang nawawala ang mga sidelines niya. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng lamesa habang hawak ang cellphone niyang lowbat na naman. Wala pa ring reply ang mga ina-applyan niya. Ngayong nababawasan na ang trabaho niya, wala na ring natitirang pera sa kanila. Habang tumatagal, mas lalo lamang lumalaki ang utang nila. Nagulat sila nang biglang nawalan ng kuryente. Narinig ni Maris ang pagsigaw ni Jenny kaya't pinuntahan niya ito. "Ate, brown out!" Bulong ni Jenny. Hindi agad nakasagot si Maris. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa bintana. May ilaw ang katabing apartment, pati sa hallway. Tanging sa kanila lamang ang madilim. Naramdaman ni Maris ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ate, pinatay na naman. Mahinang tawag naman ni Carlo mula sa kanyang likuran. May hawak itong kandila na nagsisilbing ilaw nila. Napapikit si Maris. Kasunod ng pagkawala ng ilaw, humina rin ang agos ng tubig hanggang sa tuluyang mawala. Parang gusto niya nang maiyak sa sobrang frustration. Parang wala na siyang ibang maramdaman kundi pagod. Pagod na siya. Maya-maya ay may malakas na katok na narinig sa pintuan. Nagkatinginan silang magkakapatid. "Ate!" Natatakot na bulong ni Jenny. Huminga ng malalim si Maris bago lumapit sa pinto. Pagkabukas niya, bumungad agad si Mang Tonyo at sa likod nito si Jerome. Nakatayo lamang ito roon habang nakasuksok ang kamay sa bulsa ng suot nitong itim na pantalon. Good evening. Hindi alam ni Maris kung bakit, pero parang lalo lamang lumamig ang paligid. "Sir, kayo po pala." Hindi ka sumasagot sa notices. "Sir, nag-a-apply pa po ako ng trabaho. Konting..." 3 buwan na kasi, Maris. Pagsingit ni Mang Tonyo. Dumapo ang mga mata ni Maris kay Jerome. Diretso ang tingin nito sa kanya. Hindi siya galit, pero mas nakakatakot pa nga dahil sobrang kalmado nito. Alam mo naman sigurong negosyo ito, di ba? "Opo, pero may sakit po ang mama ko." Napasilip si Mang Tonyo sa loob ng apartment. Nakita siguro nito ang madilim nilang sala at ang mama niyang nakahiga habang inuubo. "Sir, kahit ilang araw lang po sana." Pagbabakasakali niya. Tahimik at dahan-dahan namang naglakad si Jerome papasok sa kanilang hallway. "Nag-aaral pa ang mga kapatid ko. Hindi ko naman po tinatakbuhan yung bayad." And yet hindi ka pa rin nakakabayad. Napayuko siya. Nararamdaman na niyang may mga nakasilip na naman sa kabilang unit. Unti-unting namumula ang mukha niya sa hiya. Maski siya, hindi niya alam. Nakatingin lamang sa kanya si Jerome habang parang may iniisip. Alam mo, sayang ka. Mahinang saad nito. "Po, ano pong ibig niyong sabihin?" You're pretty. Masipag ka rin. Bahagyang tumagilid ang ulo ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi ka dapat naghihirap ng ganito. Parang may mali sa paraan ng pagsasalita nito. Parang may gustong iparating na hindi direktang sinasabi. "Magtatrabaho po ako. Makakabayad po ako." I'm sure you can. Tumatangong saad ni Jerome. Napaigtad ang dalaga nang marahan itong yumuko ng kaunti palapit sa kanya. Pero may mas mabilis na paraan para maayos yung utang mo.
Nakangising saad ni Jerome, dahilan kaya't nagtayuan ang mga balahibo ni Maris. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito, ngunit hindi niya gusto ang ideyang binibigay ng binata. Itinulak ni Maris si Jerome at malamig na tiningnan. Kaya kong bayaran ang mga utang ko sa malinis na paraan, at yun ang gagawin ko. Determinado at seryosong saad ni Maris. Malakas ang ulan ng gabing yun, halos matabunan ng tunog ng kulog at malalakas na patak sa bubong ang magkakasunod na pag-ubo ng kanyang ina. Nakaupo si Maris sa sahig habang paulit-ulit na pinipindot ang mumurahing calculator sa kanyang harapan. Umaasang baka sakaling magkamali ang bilang ng mga gastusin nila. Ngunit kahit ilang beses niya nang ulitin pa yon, iisa pa rin ang lumalabas. Kulang na kulang ang perang hawak niya. Hindi sapat para sa gamot, hindi sapat para sa pagkain, at hindi sapat para mabuhay sila hanggang sa susunod pa niyang sahod. Ate, gutom na ako. Mahinang saad ni Jenny habang yakap ang tiyan. Napatingin siya sa mesa. Tanging 2 cup noodles na lang ang natitira. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga kapatid niya na kailangan na naman nilang magtiis. Napabuntong hininga si Maris. Kumikirot na naman ang kanyang ulo dahil sa kakaisip ng mga bagay-bagay. Bago pa siya makapagsalita, biglang may kumatok sa pinto. Dahan-dahang tumayo si Maris at lumapit sa pinto. Ngunit nang mabuksan niya yun, agad siyang natigilan. Bumungad sa kanya si Jerome. Bahagyang basa ang buhok nito dahil sa ulan, habang tahimik siyang nakatingin kay Maris gamit ang mga mata na kailanman hindi niya mabasa ng maayos. Good evening. Sir, kayo po pala. I heard your mother is sick, kaya't naisipan naming tumulong. Hindi agad nakasagot si Maris. Sa likod ni Jerome ay si Mang Tonyo na may dalang 2 paper bag. Gamot and groceries. Sabi nito habang iniabot yon sa kanya. Agad nanlaki ang mata niya nang makita ang laman ng bag. May mga dilata, gatas, tinapay at iba pang bagay na ilang linggo na nila na hindi nabibili. Sir, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Umiiling na sambit ng dalaga. Kaya mo, Maris. Ayaw mo lang. Pero nakakahiya po. Maris, gusto ko lang tumulong. Mahinang saad niya habang diretsyo ang titig sa dalaga. Napakagat ng labi ang dalaga. May kung anong mali. Ramdam na ramdam niya yun. Pero nang marinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina mula sa loob at makita ang gutom na tingin ng mga kapatid niya sa grocery bag, unti-unting nalunod ang pag-aalinlangan niya sa desperasyon. Dooy tuluyang bumigay si Maris. Thank you po. Bahagyang umiti si Jerome bago dahan-dahang nagsalita. Actually, I wanted to talk to you properly. Po? Samahan mo ako sa taas. It's a private matter kasi. Nakangiting saad pa niya. Agad namang kinabahan ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may kung anong bumubulong sa isip niya na huwag sumama. Ngunit nang mapatingin siya sa gamot at groceries sa kanyang kamay, pakiramdam niya wala siyang karapatang tumanggi. Saglit lang ako. Mahinang sabi niya sa mga kapatid bago sumunod kay Jerome palabas. Tahimik ang elevator habang paakyat sila sa upper floor. Habang tumatagal, lalo lamang bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagkapasok nila sa loob ng apartment, agad siyang nanliit dahil mas sosyal ito kumpara sa kanila. Umupo ka muna. Dahan-dahan siyang umupo sa couch habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay niya sa kandungan. Kinakabahan ka, Maris. Sabi nito habang dahan-dahang lumalapit. Hindi naman po.
Hindi, pero nanginginig ka oh. Hindi nakasagot si Maris. Tahimik na naupo si Jerome sa kanyang harapan habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Maganda ka, Maris. Agad siyang napayuko. Sir, parang may malamig na bagay na gumapang sa kanyang sikmura. Napalunok ang dalaga bago naglakas loob na muling magsalita. Sir, kung tungkol po ito sa tulong niyo, hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Doon ngumiti si Jerome, pero sa pagkakataong iyon, iba na ang ngiti nito. Who said anything is about money? Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Maris. Po, dahan-dahang lumapit si Jerome hanggang sa halos wala ng pagitan sa kanila. Tinanggap mo ang tulong ko. Now, I want something in return. Nakaramdam ng matinding kaba si Maris, kaya't agad siyang tumayo. Uuwi na po ako. Akmang aalis na siya nang biglang mahigpit siyang hinawakan ni Jerome sa pulsuhan. Sir, pakawalan niyo po ako! Pilit na inaagaw ni Maris ang kanyang kamay, ngunit hindi siya binibitawan ni Jerome. Don't act innocent. Alam mong hindi yun libre. Malamig na saad niya habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa kanya. Ayoko po! Ibabalik ko na lang po ang lahat! Kailangan ako ng pamilya mo, Maris. Kailangan niyo ako. Nanlalabo na ang paningin ni Maris dahil sa luha habang pilit kumakawala. Please po, sir. Pakawalan niyo na ako. Ngunit walang awa siyang tinititigan ni Jerome habang marahang hinahawakan ang baba niya para piliting tumingin siya rito. Kung gusto mong pakawalan kita, then don't make this difficult. Huling bulong nito bago hinalikan ang dalaga. Sa gabing iyon, habang malakas ang ulan sa labas at paulit-ulit na kumikidlat sa madilim na kalangitan, tuluyang nawala ang natitirang lakas ni Maris para lumaban. Tuluyang naangkin ni Jerome ang kaniyang katawan. Pagkaawi ni Maris, dire-diretso siyang pumasok sa banyo nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga kapatid. Naririnig pa niya ang masayang boses ni Jenny habang inilalabas ang mga dilata mula sa grocery bags. Parang matalim na bagay na unti-unting tumatarak sa kanyang dibdib. Ate, may corned beef! Masayang sigaw ni Jenny. Sa kagatas! Dagdag pa ni Carlo na halatang tuwang-tuwa rin. Napapikit si Maris habang nanginginig na ikinandado ang pintuan ng banyo. Nang tuluyan siyang mapag-isa, doon bumigay ang lahat. Mahina siyang napasandal sa dingding habang pilit kinakagat ang sariling labi upang hindi marinig ng kanyang pamilya ang pag-iyak. Ngunit kahit anong pigil niya, tuluyan pa ring bumabagsak ang mga luha niya kasabay ng matinding panginginig ng kaniyang katawan. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. Parang may mabigat na bagay na dumudurog sa kanyang dibdib habang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari sa apartment ni Jerome. Ang malamig nitong mga kamay, ang paraan ng paghawak nito sa kanya na para bang pag-aari siya nito. At higit sa lahat, ang sarili niyang pagsusumamo na hindi man lang pinakinggan ng binata. Napayuko siya sa kabinuksan ang gripo. May tubig na. Binasahan niya ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin yun sapat para mawala ang pakiramdam niyang sobrang dumi niya. Halos madiin niyang kinukuskos ang balat niya gamit ang lumang bimpo habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi. Ang dumi ko na. Ano nang gagawin ko?
nanginginig niyang bulong habang pinipilit hinihila ang hininga. Pakiramdam niya may kung anong dumidikit sa kanyang balat na hindi niya matanggal. Kahit anong kuskus niya, kahit anong sabon pa ang gamitin niya, hindi pa rin nawawala. Kinabukasan, kahit nangihina siya, pinilit pa rin niyang bumangon dahil kailangan, dahil may mga taong umaasa sa kanya. Nang makita niyang maayos nang nakainom ng gamot ang kanyang ina at masayang kumakain ng almusal ang mga kapatid niya, pinilit niyang lunukin ang sakit. Kahit pakiramdam niya, unti-unti na siyang nilalamon nito. Akala niya matatapos na roon ang bangungot, pero nagkamali siya. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, muli siyang pinatawag ni Jerome, pero hindi niya ito pinansin. Hindi niya ito sinipot. Ngunit ang kapalit ng hindi niya pagsipot ay ang pagdating ni Mang Tonyo sa apartment nila kinabukasan, dala ang notice ng delayed rent. Ate, ano po ito? Tanong ni Carlo habang hawak ang papel. Tahimik namang kinuha ni Maris ang notice habang unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. Final warning. Pagbasa niya sa nakasulat, napapikit siya. Eksaktong sandaling iyon, tumunog din ang cellphone niya. Agad bumagsak ang sikmura niya nang makita ang pangalan ni Jerome sa screen. Nanginginig ang daliri niyang sinagot yun. Hello? Why are you avoiding me? Nanigip agad ang dibdib niya sa malamig nitong boses. Sir, busy lang po ako sa trabaho. Really? Hindi ito naniniwala. Narinig pa niya ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. You know, Maris, I don't like liars. Please, ayoko na po, sir. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Jerome. Di ba, kailangan ng gamot ng mama mo? Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ng dalaga. And your rent is already delayed. Nanlalahabo na agad ang paningin ni Maris dahil sa namumuong luha. You should know by now that I can take everything away from you whenever I want. Pakiusap po, sir. Tama na po. Gawin mo na lang ang sinasabi ko, Maris. Kung ayaw mong mawala ang lahat sa'yo. Huling saad ni Jerome bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Nanatiling nakatitig si Maris sa cellphone niya habang unti-unting bumibigat ang paghinga niya. Pakiramdam niya nakakulong siya. Kahit anong gawin niya, hindi siya makakatakas. At ang pinakamasakit sa lahat, kailangan niyang tiisin yun para sa pamilya niyang walang kaalam-alam kung gaano siya unti-unting nasisira. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Maris. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya, lalo lamang humihigpit ang hawla na unti-unting ginawa ni Jerome sa paligid niya. Sa umpisa, akala niya natatapos lamang iyon sa mga gabing pilit siyang pinapatawag nito sa apartment. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang pagbabago ng ugali ng lalaki. Mas naging mapagmatsyag, mapang-angkin, at mas lalo siyang nakakatakot ngayon. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang pagkahumaling sa kanya ni Jerome. Ayaw nitong may lumalapit kay Maris at ayaw nitong may kumakausap rito ng matagal. Minsan, nakita na lamang nitong hinatid siya ng katrabaho niyang lalaki palabas ng cafe dahil gabi na. Ngunit kinabukasan, bigla na lamang siyang pinagbawalang pumasok sa trabaho matapos tawagan ni Jerome, ang manager nila. Hindi na siya makatulog ng maayos, hindi na siya mapakali sa tuwing lalabas siya ng apartment dahil pakiramdam niya may matang palaging nakatingin sa kanya.
Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang ina at mga kapatid, tahimik siyang nag-impake ng ilang damit sa lumang bag niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang paulit-ulit siyang napapatingin sa pinto. Natatakot na baka biglang dumating si Jerome. Ngunit mas natatakot siyang manatili. Ate, Agad siyang napalingon kay Carlo na bahagyang nakaupo na pala sa higaan habang inaantok siyang nakatingin sa kanya. saan ka pupunta? Magtatrabaho lang. Sa ganitong oras? Tahimik siyang lumapit rito at marahang hinaplos ang buhok nito sa kahinalikan. Kailangan ko lang umalis pansamantala dahil stay-in ang trabaho ko. Kahit hindi niya sabihin, alam niyang naiintindihan siya ng kanyang kapatid. Matagal nang napapansin ni Carlo na may mali. Kukunin mo ba kami nila mama? Halos mabasag ang puso ni Maris nang naisip niyang iiwan niya ang pamilya niya para tumakas sa isang demonyong sumira ng kanyang buhay. Mabuti na lamang tumawag ang agency na pinasukan niya. Sa kabutihang palad naman ay natanggap siya kahit na gumawa siya ng eksena noong araw na yon. Kapag nakaipon na ako. Sigurado ka? Carlo, kaya alagaan mo sila Jenny at Mama. Nang gabing yon, tahimik siyang umalis ng Madrigal Apartments nang walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa kabilang banda, tahimik lang naman si Chase habang nakatanaw sa malawak na bintana ng kanyang condominium unit. Mula roon, tanaw niya ang ilaw ng lungsod sa ibaba. May mga sasakyan na abala kahit 10 oras na ng gabi. Mga billboard na patuloy pa rin kumikislap at mga taong marahil abala rin sa kani-kanilang problema. Ngunit wala siyang pakialam sa kahit alin doon. Mahigpit ang hawak niya sa baso ng whiskey habang walang emosyon ang mukha niyang nakatingin sa labas. Sir Chase! Bahagya siyang napalingon nang pumasok ang kanyang babaeng sekretary. Nandito na po yung housemaid na inirequest niyo sa manager ng agency noon. Gusto niyo po bang makita ang profile niya? Walang gana siyang binalik ang tingin sa bintana. Nope. Just hire her. Nope. Just hire her. Sabihin mo na pwede na siyang magsimula bukas. Tahimik na tumango ang sekretary bago muling lumabas ng unit. Muli na namang nilamon ng katahimikan ang paligid. At katulad ng gabi-gabi, bumalik na naman sa isipan ni Chase ang babaeng dahilan kung bakit unti-unti siyang naging malamig sa lahat. Naalala niya kung paano nito ipinangako na siya lamang ang mamahalin. Kung paano nito hinawakan ang kamay niya habang umiiyak at nagsasabing hindi siya nito kailanman lolokohin. At higit sa lahat, naalala niya kung paano niya ito nahuli sa kama ng ibang lalaki. Mahigpit niyang naipikit ang mga mata. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang galit at pagkasuklam na iyon na naiwan sa kanya. Simula noon, hindi na siya muli pang naniwala sa pagmamahal. Para sa kanya, lahat ng tao marunong manloko, kaya't mas pinili niyang lumayo at maging malamig dahil mas mabuti ng mag-isa kesa muling masaktan. Maaga pa lamang, gising na si Maris. Hindi pa sumisikat ang araw nang magsimula siyang ayusin ang sarili sa salamin. Simpleng tied up na buhok, puting blouse at itim na slacks na binigay ng agency. Malalim siyang huminga habang tinitingnan ang sarili. Maris, kaya mo to. Kahit nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa takot na baka hanapin siya ni Jerome, pinilit niyang itago iyon sa ilalim ng kalmado niyang muka. First day mo? Tanong ng isang kasambahay habang iniaabot ang name tag niya. Tahimik na tumango si Maris. Sa taas ka, kay Sir Chase ka naka-assigned. Sir Chase? CEO yan, matalino pero masungit nga lang.
Nako, okay lang po. Ang importante may trabaho. Ngumiti na lamang ang kausap niya saka nagpaalam. CEO rin ang boss ko? Sana naman hindi ako pag-initan nito. Agad ring kumilos si Maris para makapagsimula na siyang magtrabaho. Pagpasok niya sa loob ng penthouse unit ni Chase Villamor, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Iginala ni Maris ang kanyang mga mata upang hanapin ang amo. Nakita niyang nakatayo si Chase sa may bintana, nakatalikod, hawak ang baso ng whiskey, naka-rolled up sleeves, magulo ang buhok, at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ramdam na ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Sir Chase, excuse me po. Mahinang tawag niya. Hindi ito lumingon, bagkus nakatalikod na nagtanong. Bagong housemaid. Opo sir, Maris po ang pangalan ko. Sandaling katahimikan na parang sinasala niya muna ang dalaga. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Sabay silang natigilan nang makita nila ang isa't isa. Ikaw? Nanlaki ang mata ni Maris. Teka, ikaw yung CEO na akala ko sumisingit sa pila. Tumaas ang kilay ni Chase. Oo, ako nga yung napagkamalan mo. At ikaw nga yung baliw na gumagawa roon ng eksena. Natigilan si Maris at napangiwi. Samantalang si Chase naman napahawak sa sentido. Sa lahat ng housemaid na pwede nilang ipadala, ito pa talagang tao na hindi niya inaasahang muling makikita. Wait, ikaw? Boss ko? Unfortunately, yes. Hindi ba halata? Masungit nitong saad. Napabuntong hininga si Maris, saka pinagdaop ang palad, saka tumingala. Lord, sinusubok mo po ba ako? Kung oo, tigilan niyo na po kasi mukhang ito na ang pagsubok na hindi ko kayang malagpasan. Don't worry. Same. Sa daldal mo ba namang yan? Sakasakit lang ang tenga ko. Masama ang tingin na nilingon ni Maris ang kanyang amo. Ako pa talaga ang may kasalanan? Simula pa lang ng umaga, sumakasakit ng ulo ko. Di tanggalin mo. Malamig nang umisi si Chase. Kung ikaw na lang kaya ang tanggalin ko ano? Biglang namutla si Maris sa narinig, kaya agad niyang inayos ang postura at inayos ang pananalita. Sir, di naman mabiro. Umirap na lamang si Chase sa kainutusan ang panibago niyang kasambahay. Linisin mo yung kitchen. Ayokong makita ka rito sa sala. Napakurap si Maris bago tumango at sumagot. Opo, sir. Bandang hapon, habang inaayos ni Maris ang bookshelf sa sala, nakatayo siya sa maliit na stool para abutin ang nasa itaas. Kunti na lang. Bulong niya habang inaabot ang libro. Habang nasa ganoon siyang posisyon, biglang dumating si Chase na galing sa opisina nito. Hindi mo pa rin ba tapos yan? Sir, malapit na po. Hindi na niya pinatapos pang magsalita ang babae. Dahil muli siyang nagsalita. Bumaba ka nga riyan. Nakaharang ka sa daraanan ko. Agad namang nagpanik si Maris. Ay, opo. Ha? Sa sobrang pagmamadali niyang bumaba, nadulas ang paa niya sa stool. Buong akala niya, babagsak siya sa sahig. Pero bago pa man iyon mangyari, may brasong mabilis na sumalo sa kanya. Nahulog siya mismo sa dibdib ni Chase. Tila may dumaang anghel dahil hinari sila ng katahimikan. Narinig ni Maris ang tibok ng puso ng amo. Sa una ay kalmado, pero biglang nag-iba. Naging mabilis ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito ng malapitan. Gusto mo na bang mamatay? Binitawan siya ni Chase, agad na parang napaso siya sa balat ng dalaga. Sir, sorry po. Mabilis niyang saad saka tumayo. Namula siya. Just do your job right.
Pero kahit nakatalikod na ito, ramdam pa rin ni Maris na medyo naiiba ang tono nito. Hindi na kasing lamig kanina. Kinabukasan, tanging tunog lamang ng vacuum at mahihinang kalansing ng mga gamit ang maririnig habang abala si Maris sa paglilinis ng sala. Samantalang si Chase naman ay nakaupo sa mahabang couch habang hawak ang tablet niya. Mukhang walang balak pumasok sa opisina ngayong araw. Paminsan-minsan napapatingin siya kay Maris. Tahimik lamang ang babae habang naglilinis. Ngunit halatang pagod ito. May bahagyang eye bag sa ilalim ng mga mata nito at minsan napapahawak ito sa likod na tila nananakit na. Ngunit kahit ganoon, hindi ito nagrereklamo. Hindi maintindihan ni Chase kung bakit hindi siya sanay sa ganoong klaseng tao. Karamihan sa mga nakabaligid sa kanya, puro reklamo, arte o plastik ng ngiti para magustuhan niya. Pero si Maris parang walang pakialam sa kanyang paligid. Hey, Napahinto si Maris sa pagpupunas ng mesa bago ito napalingon. Po, ilang taon ka na? bahagya siyang nagtaka sa tanong nito, pero sumagot din. 25 po. You look younger. Salamat po. Hindi siguradong sagot ni Maris. Bahagyang kumunot naman ang noo ni Chase. Ang weird ng accent mo. Di, pasensya na. Taga-squatter eh. Tahimik na pinanood siya ni Chase ng ilang segundo bago muling nagsalita. You live with your family? Malamang. Nauubusan na ng pasensyang saad niya dahil sa daming tanong ng amo. Mas sanay siya sa katahimikan. Parents? Mother lang po, tapos 2 kapatid. Yung tatay mo? Dads na po. And ikaw ang bumubuhay sa kanila? Hindi po ba halata? How? Napahinto si Maris sa paglilinis pero hindi na siya sumagot. How do you survive? Hindi naman kalakihan ng sahod mo ah. Tuluyang nainis si Maris. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong mang-insulto o natural lang talagang matapobre ito. Diskarte po. Alangan namang humilata lang ako diba buong maghapon. Diskarte? That sounds exhausting. Hindi naman po kasi lahat pinanganak na katulad niyo. Isang mayamang CEO. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. At unti-unting na-realize ng dalaga ang sinabi niya. Sir, sorry po. Ngunit imbes na magalit, tahimik lang siyang tinitigan ni Chase at sinabing, Ipagpatuloy mo. Hindi ba magrereklamo ka? Bahagyang nanlaki ang mata ni Maris. Hindi po ako nagrereklamo. Pero naiinis ka. Hindi agad nakasagot ang dalaga kasi totoo naman. Natural naman po siguro kasi kung magsalita kayo parang ang dali-dali lang mabuhay. Sagot niya habang muling nagpupunas ng mesa. Medyo madiin na ngayon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Chase na tila nagtatanong kung ano pa ang susunod nitong sasabihin. Hindi naman po kasi lahat may choice. Hindi po lahat nabuhay ng mayaman. At saka, hindi porket mahirap, automatic kawawa o walang alam sa buhay Nakakainis kaya yun. Parang lalo pang naaliw sa kanya si Chase. Para kang galit. Kasi po nakakaasar kayo. Imbis na magalit, biglang natawa ng mahina si Chase. Ito ang unang beses na narinig ni Maris na tumawa ito. Mas lalo itong pumupogi kapag nakangiti kesa palaging nakasimangot na akala mo pasan ang buong daigdig. You're interesting. Saad niya habang nakasandal sa couch at nakatingin sa kanya. Karamihan ng tao rito takot sa akin. Sinong hindi matatakot sa'yo? Para kang mangangain anytime. Tingnan mo, sumasagot ka na rin sa akin.
Kasi po, para kayong syunga. Siyempre may bunganga ako, no? Sus! Hindi niya alam kung bakit, pero habang pinapanood siya ni Chase na nakasimangot habang nagpupunas ng mesa, may kung anong kakaibang amusement ang unti-unting nabubuo rito. Matagal na, simula nang may taong kayang sumagot sa kanya habang nakasimangot at mukhang gustong manakal. Pero imbes na mainis, mas lalo lamang siyang naging interesado kay Maris. Hindi na malaya ni Chase kung kailan siya nagsimulang masanay kay Maris. Siguro, noong una niya itong narinig na kumakanta habang nagluluto sa kusina kahit sintunado. O baka noong minsang nadatnan niya itong nakatulog sa may sofa habang yakap ang vacuum cleaner matapos maglinis buong araw. Sir Chase, napalingon siya mula sa laptop nang marinig ang boses ni Maris. Nakatayo ito sa dining area habang may hawak na plato. Kakain na po kayo. I'm busy. Maikling sagot nito. Pero kanina pa po kayo busy. Hindi po excuse yun para hindi kumain. Nakasimangot si Maris habang nakapamewang na. Do I pay you to lecture me? Opo, kasama na po yun sa serbisyo ko. Bahagyang natawa si Chase habang sumasandal sa upuan. Tahimik siyang nakatingin rito habang papalapit si Maris dala ang pagkain. Anong tinitingin-tingin niyo? Mataray niyang tanong. Agad namang natauhan si Chase saka nag-iwas ng tingin. Nothing. Creepy niyo po minsan ah. Hindi na lamang sumagot si Chase. Tanging pag-iling na lamang ang kaniyang nagawa. Isang bagay lamang ang ikinakabahala ng binata. Bakit bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing nakikita at nakakausap niya si Maris? Nakatitig siya sa laptop niya, ngunit 5 minuto na yata siyang walang naiintindihan sa presentation na nasa screen. Imbes na numero at reports, mukha ni Maris ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Sir Chase, pagtawag sa kanya ng dalaga, ngunit hindi siya sumagot. Sir? What? Iritableng sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa laptop. Napatigil si Maris na may hawak na tray ng pagkain. Galit agad yarn? Maris, can you stop talking for 5 minutes? I feel sleepy. Tahimik na napakurap ang dalaga, sabay sabing, tulog po ba ang gusto nyo? Pwede ko pong hampasin ng kawali ang ulo nyo. Doon tuluyang napaangat ang tingin ni Chase sa kanya. Tahimik lang siyang tinititigan nito habang nakasimangot si Maris. Muli na namang tumibok ang kanyang puso. Sa puntong iyon, bigla na lamang may tumamang realization sa kanya na agad siyang natigilan. Okay lang po ba kayo? Bakit parang na-stroke kayo? Ay, shut up. Di, mag-shut up. Sungit. Tahimik na napahawak si Chase sa kanyang noo habang pilit inaayos ang sarili. Napabuntong hininga ang dalaga at hinayaan ang amo. Akmang maglalakad na siya paalis nang bigla siyang natapilok at nawalan ng balanse. Mabilis namang kumilos si Chase. Agad niya itong nahila papunta sa kanya. Bago pa ito bumagsak. Dahilan kaya sumubsob si Maris sa kanyang dibdib habang mahigpit ang hawak niya sa bewang nito. Nanlaki ang mata ni Maris habang nakatingin sa kanya. Do'y tuluyang sumabog ang utak ni Chase. Sir Chase, kinakabahang saad ng dalaga. I think I'm in love with you. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Ha? Napapikit si Chase bago binitawan ang dalaga at nag-iwas ng tingin. I said what I said. Sir, wait lang. Ano pong ibig niyong sabihin ng I think? Kasi po ang labo eh. It's either mahal niyo ako o hindi. Can't you not interrogate me right now?
Bigla niyo po kasi akong inay-love-yuhan. Kaya syempre, makikurious ako. Napabuntong hininga si Chase at tinitigan niya ito ng diretsyo. Okay, fine. I'm in love with you. Nanlaki lalo ang mata ni Maris. Parang biglang nag-loading ang utak nito. Ako? Tanong niya habang nakaturo sa sarili. No, the chandelier. Sino pa bang kasama ko rito? Kundi ikaw, ha? Napaatras ng bahagya si Maris habang hawak ang sariling dibdib. Teka lang po. Hindi mo kailangan sumagot kagad. Pero bakit ako? Natigilan si Chase at napakunot ang noo. You're asking like it's a bad thing. Pero maid lang po ako. Tapos, Ako ang naglalaban ng brief niyo. Walang hiyang saad ni Maris. Biglang natahimik si Chase. Pagkatapos, bigla itong natawa ng malakas. Tipong halos mapayuko pa siya habang kakatawa. Samantalang si Maris naman ay lalong namula. Oh, bakit kayo tumatawa? yun ang problem mo. Not the confession. Syempre, ang weird. Mayaman kayo. Tapos ako. I don't care. Napahinto si Maris habang seryoso ang mukha ni Chase habang nakatingin sa kanya. I don't care kung housemaid ka. I like you because you are you. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Maris. Mas lalong lumala iyon nang marahang inayos ni Chase ang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Naiinis ako sa'yo. Madaldal ka. Patigas ang ulo. Ang kulit mo. Mahinang saad niya habang nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Sir, nangiinsulto ba kayo o nagko-confess? But somehow, ikaw yung unang taong nagpasaya muli sa akin. Bahagya itong ngumiti. Tuluyang namula si Maris. Pakiramdam niya, gusto niya nang tumalon palabas ng bintana sa kaba. Wala po ba kayong lagnat? Napailing si Chase habang natatawa. Ay, ito na naman tayo sa mga weird questions mo. Sir naman kasi. Just answer me honestly. Mahal mo rin ba ako? Teka sir, seryoso ka ba talaga? Bahagyang natawa si Chase bago marahan siyang hinila papalapit muli. Halos mawalan ng hininga si Maris nang maramdaman niya na sobrang lapit na naman nila sa isa't isa. Ang cute mo kapag nagpapanik ka at lalo kang nagiging cute kapag namumula. Hindi po ako namumula. Really? And then why are your ears red? Bahagyang ngumisi si Chase. Agad na pahawak si Maris sa tenga niya habang nanlalaki ang mata. At bakit niyo po tinititigan ang tenga ko? Hindi po ako nagpapanik ha, kung yan ang iniisip niyo. Your voice says otherwise. Napaatras si Maris habang pilit pinapakalma ang sarili. Samantalang si Chase naman nakasandal lamang sa mesa habang halatang aliw na aliw sa kanya. Tahimik silang nagkatitigan. Habang tumatagal, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya kasi ramdam niyang seryoso talaga si Chase. Sa totoo lang, matagal na rin niyang gustong aminin sa sarili na iba na ang nararamdaman niya rito. Unti-unti na rin siyang nahuhulog at siguro iyon ang pinaka nakakatakot. Dahil matapos ang lahat ng ginawa ni Jerome, natakot siyang magmahal, natakot siyang magtiwala. Pero kay Chase, parang unti-unting nawala ang lahat ng takot na iyon. Sir, gusto ko rin po kayo. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, literal na natigilan at bahagyang namula ang isang Chase Villamor. Ulitin mo. Bingi yarn? Gusto ko lang marinig ulit.
Gusto ko rin po kayo. Tahimik lang siyang tinitigan ni Chase. Tila biglang gumaan ang buong pakiramdam nito sa simpleng salita lamang na yon. Pero maya-maya, bahagyang umayos ng tayo si Maris at pilit nagseryoso. Pero kailangan niyo munang manligaw. What? Ligawan stage muna. Bakit pa? We already confessed. Opo, pero dapat manligaw ka pa rin. Tahimik siyang nakatitig rito na para bang hindi makapaniwala. Ayos. Okay, fine. I'll court you. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Maris. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, bigla itong tumingin sa taas na parang may iniisip. 1, 2, 3. Napakunot noo si Chase. Anong ginagawa mo? Ba't ka nagbibilang? Oo na nga. Sige, tayo na. Akala ko ba manliligaw muna ako? Opo, And? 5 seconds naman na po kayong naging manliligaw ko eh. Napatawa ng malakas si Chase habang napapailing. Ayos. Talagang kakaiba ka, Maris. Pero bago pa muling makalayo si Maris, mabilis na siyang hinila ni Chase palapit sa kanya. Napasinghap si Maris nang mapahawak siya agad sa dibdib nito. So, officially tayo na? Namumulang tumango si Maris. Doon tuluyang ngumiti si Chase, yung totoong ngiti na bihirang-bihira lamang makita ng ibang tao. Good. Because I don't have plan on letting you go. Mahinang saad nito habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Dala ng sobrang kilig ni Maris, wala na siyang ibang nagawa kundi ibaon ang muka sa dibdib nito. Samantalang si Chase naman ay mahina lamang nanatawa bago marahang hinaplos ang kaniyang buhok. Isang gabi, tahimik lamang silang dalawa sa balcony habang magkatabing nakaupo. Nakahiga ang ulo ni Maris sa balikat niya habang hawak naman ni Chase ang kamay nito. Sir Chase. Bahagyang napangiti si Chase. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Sorry, nasanay lang. Maya-maya ay napansin niyang biglang natahimik si Maris. Agad niyang nakita ang pagbabago sa mukha nito. What's wrong? Tanong niya sa kahinaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi naman agad sumagot si Maris. Nakayuko lamang ito habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay hanggang sa mahina itong nagsalita. May kailangan po akong sabihin. Agad naging seryoso si Chase. Tinitigan niya ito habang hinihintay magsalita. Huminga muna ng malalim ang dalaga at tuluyan nang ikinuwento ni Maris ang lahat. Kung paano siya ginamit ni Jerome, kung paano siya tinakot, at kung paano siya paulit-ulit na kinontrol gamit ang kanyang pamilya. Unti-unting nanigas ang panga ni Chase habang tahimik lamang na nakikinig. Hindi siya nagsalita pero habang tumatagal, lalo lamang lumalamig ang kanyang mga mata. Nang matapos magsalita si Maris, doon lamang niya napansin na umiiyak na pala ito. Biglang sumikip ang dibdib ni Chase. Agad niyang hinila si Maris palapit at mahigpit na niyakap. Napapikit si Maris habang umiiyak sa dibdib nito. Natatakot ako, Chase. I know. Nandito lang ako. Saad nito sa kahinalikan ang noo ng dalaga. Pakiramdam ko, sobrang dumi ko. Tuluyang napapikit si Chase habang pilit kinokontrol ang galit na unti-unting sumasabog sa kanyang loob. You didn't deserve what happened to you. And none of it was your fault. Mahinang sabi niya habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Tahimik na umiiyak lamang si Maris habang yakap siya.
Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya may taong tunay na handa siyang protektahan. Unti-unting gumanda ang buhay nila matapos yon. Tinulungan ni Chase si Maris na mapacheck up sa mas maayos na ospital ang kanyang ina. Nagawa na rin nilang mabili ang lahat ng gamot nito nang hindi kinakailangang mamili kung pagkain ba o pambayad sa bills ang uunahin. Sa tulong ni Chase, palihim na nagkikita sina Maris at ang pamilya nito nang hindi nalalaman ni Jerome. Ate, top 3 ako! Masayang saad ni Jenny habang niyayakap siya. Talaga? Uy, ang galing naman ng baby ko! Agad siyang natuwa habang kinukurot ang pisngi nito. Pagbubutihin pa po namin ang pag-aaral, ate. Saad naman ni Carlo habang nakangiti. Halos maiyak si Maris habang pinapakinggan ang kanyang mga kapatid. Noon, hindi man lang niya alam kung paano sila mabubuhay kinabukasan. Pero ngayon, makakapag-aral na ng maayos ang kanyang kapatid. Habang hinihintay ni Maris ang kanyang ina na kasalukuyang tinitingnan ng doktor, nadatnan siya ni Chase na inaantok habang naghihintay sa labas ng hospital room. Iniabot ni Chase sa nobya ang dalang paper bag na may lamang pagkain. Bibo, hindi ka ba kumakain? Sabi nito habang iniaabot ang kape. Napangiti si Maris saka tinanggap ang paper bag. Kasama ba sa pagiging boyfriend ang pagiging taga-remind kumain? Siyempre naman. Thanks, babe. Aniya bago marahang sumandal sa balikat nito. Automatic naman siyang inakbayan ni Chase. Marahang humalik si Chase sa kanyang noo, sabay saad ng, Always. Sa simpleng gesture na yon, muling bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ngunit habang unti-unting sumasaya ang buhay niya, may isang tao na unti-unti namang nasisira sa selos. Tahimik lamang na nakaupo si Jerome sa loob ng kanyang apartment habang paulit-ulit na tiningnan ang litrato ni Maris na kasama si Chase sa cellphone niya. Biglang nabasag ang hawak niyang baso nang madiin niya itong mapiga. Nanlalamig ang mga mata niya habang nakatitig sa screen. Parang may kung anong mabigat na gumugulo sa isip niya habang paulit-ulit niyang iniisip ang babae. Ang babaeng dating takot na takot sa kanya, ang babaeng dating sunod-sunuran dahil desperado, ay ngayon nakangiti na sa piling ng ibang lalaki at hindi niya yun kayang matanggap. Mas lalo lamang naging madilim ang kanyang ekspresyon. Find out everything about Chase Villamor. Mariing sambit niya sa investigator niya. Isang araw, habang nasa opisina si Chase at abala sa pagbabasa ng documents, bigla na lamang pumasok ang kanyang sekretary. Sir, may bisita po kayo. Hindi man lang siya nagangat ng tingin mula sa documents. Busy ako. Sir, Jerome Madrigal daw po. Doon lang siya natigilan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na ballpen bago malamig na nagsalita. Papasukin mo. Ilang segundo lamang ang lumipas bago bumukas ang pintuan ng opisina. Agad bumigat ang atmosphere nang pumasok si Jerome. Relax itong naglalakad habang may bahagyang ngiti sa labi. Tila ba hindi ito takot sa kahit na sino. Samantalang si Chase naman walang emosyon na nakatingin lamang rito. Anong kailangan mo? Bahagyang ngumiti si Jerome habang umuupo sa harapan niya. Straight to the point Gusto ko yan. Napaerap si Chase. Ano bang kailangan mo? Tahimik na natawa si Jerome bago may inilapag na brown envelope sa mesa. Agad na sumama ang kutob ni Chase habang tinititigan ang brown envelope. Curious ka ba kung sino talaga ang malanding girlfriend mo? Malamig agad ang naging tingin ni Chase rito.
Watch your mouth. Relax. I'm just helping you. Umayos ng upo si Jerome habang nakatitig sa kanya. Tahimik na binuksan ni Chase ang envelope. Agad na nagtagis ang bagang niya nang makita ang mga litrato ni Maris sa apartment ni Jerome. May ilang kuhang umiiyak ito at may ilang anggulo na sadyang ginawang mukhang magkasama sila bilang magkasintahan. She stayed in my apartment many times. Bago mo minahal ang babaeng yan, sa akin muna siya. Sabi ni Jerome habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Biglang sinakop ang opisina ni Chase ng katahimikan. Ngunit imbes na magalit o mawalan ng kontrol, dahan-dahang binaba ni Chase ang mga litrato bago malamig na tumingin kay Jerome. Then, alam ko na ang mga yan. Alam ko na rin ang mga kalokohang ginawa mo, Jerome. Biglang nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Jerome. Akala mo ba may magbabago kapag nakita ko to? In your dreams. Bahagyang tumalim ang tingin ni Jerome. Nakasama ko siya. Oo, nakasama mo nga siya. Because she was your victim. Bahagyang nawala ang ngiti sa labi nito. Ngunit matapos ang ilang segundo, muli lamang itong natawa ng mahina. Tignan natin kung gaano mo magagawang manatiling kalmado once the whole world see this. Tumalim na ang mga mata ni Chase. Anong binabalak mong gawin? Ngumiti si Jerome pero hindi siya nagsalita. Naglakad siya patungo sa pintuan, ngunit bago pa man tuluyang makalabas, bigla siyang nagsalita. Gusto mong malaman kung anong balak ko? Better look at your social media now. Aniya, bago nakangising umalis. Kinagabihan, mabigat ang katahimikan sa buong penthouse. Nasa sofa lamang si Maris habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya matapos makita ang libu-libong komento na tila sabay-sabay siyang dinudurog. Kahit anong pilit niyang iwasan, may mga notification pa ring pumapasok. Napapikit siya habang mabilis na pinatay ang screen ng cellphone niya. Pakiramdam niya unti-unting bumabalik lahat ng sakit na pilit niya noong tinatakasan. Babe. Agad siyang napalingon nang marinig ang boses ni Chase mula sa likuran. Kagagaling lamang nito sa study room at halatang pagod. Ngunit nang makita nito ang nanginginig niyang kamay, agad lumambot ang ekspresyon ng binata. Mabilis itong lumapit at umupo sa harapan niya. Huwag mo nang basahin yan, babe. Kasalanan ko to. No, babe. Wala kang kasalanan. Kung hindi dahil sa akin. Maris, tingnan mo ako. Tingnan mo ako sa mata. Wala kang ginawang mali. Naiintindihan mo ako. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Maris. Sa kabila ng lahat, si Chase pa rin ang unang taong naniwala sa kanya nang walang pagdududa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pintuan ng penthouse. Nakatayo roon si Vanessa Villamor, ang tiyahin at natitirang pamilya ni Chase. Isang tingin pa lamang nito sa kanya, alam na agad ni Maris na hindi siya nito gusto. So it's true. Siya nga. Malamig na saad niya habang nakatingin sa kanya. Agad na tumayo si Chase ngunit hindi siya pinansin ni Vanessa. Dahan-dahan itong lumapit habang nakatitig kay Maris mula ulo hanggang paa. Ito yung klaseng tingin na kayang iparamdam sa isang tao kung gaano siya kaliit. Ito ba yung babaeng pinagkakaguluhan ngayon sa internet? Tita, tama na. Chase, alam mo bang pinagtatawanan ngayon ng pamilya natin dahil sa kanya? Ngumiti ito ng pilit, ngunit halatang galit. Nanlamig ang katawan ni Maris sa narinig. Tita, stop talking about her like that. Then how should I talk about her? Totoo naman.
Tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Biktima siya, tita. Biktima? A victim doesn't stay in another man's penthouse repeatedly. Namutla si Maris. Mas lalo siyang nasasaktan sa sinasabi ng tita ni Chase. Ngunit hindi siya makapagreklamo dahil sa katunayan, siya ang sumira sa pangalan ng kanyang pamilya. Mabilis na humarang si Chase sa kanyang harapan. Tama na, tita. Sumusobra ka na. Ito ang unang beses na marinig ni Vanessa ang ganoong kabigat na tono mula sa kanyang pamangkin. Ngunit imbes na umatras, lalo lamang tumalim ang tingin nito sa kanya. Talagang pinagtatanggol mo pa siya? Yes, dahil wala siyang kasalanan. After everything? Alam kong totoo, tita. Tahimik na natawa si Vanessa bago na pailing. At naniwala ka naman kaagad. Chase, open your eyes. Babae yan na galing sa kahirapan. At ngayon kapit na kapit sa'yo dahil may pera ka. Hindi mo ba naiisip na ginagamit ka lang niya? Na baka kaya siya nagpapakainosente dahil alam niya na meron siyang makukuha sa'yo. Please po, huwag na po kayong mag-away. Nanginginig na sabi ni Maris habang umiiyak. Mabilis naman siyang nilingon ni Vanessa. At ikaw, kung may natitira ka pang hiya, lumayo ka sa pamangkin ko. No. She's staying. Kung meron kang problema doon, that's your problem, not hers. Malamig na dugtong ni Chase habang nakatingin ng diretso sa kanyang tiyahin. Nahihibang ka na ba, Chase? Hindi, tita. Pagod na siya, tita. Sinisira na siya ng mga tao online. Tapos pati kayo dadagdag. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Then, gawin mo rin to para sa akin, tita. Tumigil ka na. Ngunit imbes na makinig, lalo lamang nagalit si Vanessa. Hindi ka na nag-iisip. Hindi ka naman ganyan dati. Simula nang dumating yung babaeng yan. Don't talk about her like she ruined my life. Dahil nagkakamali ka ron. Unti-unting nanlaki ang mata ni Maris habang nakatingin kay Chase. Kahit kailan, wala pang taong lumaban para sa kanya ng ganun. Niligtas niya ako, kaya wala kang karapatan na insultuhin siya. Madiing sabi ni Chase habang hindi inaalis ang tingin kay Vanessa. Tuluyang napatahimik si Vanessa. Pero kahit ganun, ramdam pa rin ni Maris ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya na mas lalong dumurog sa kanyang puso dahil pakiramdam niya unti-unti na niyang sinisira ang mundo ng lalaking mahal niya. Kahit anong sabihin ni Chase, naiintindihan ng dalaga kung bakit tutol ang pamilya nito. Sino ba naman kasi siya, di ba? Isa lamang naman siyang mahirap na babae na nadawit sa iskandalo. Samantalang si Chase ay isang kilalang CEO. Magkaiba sila ng mundo. Kaya ng gabing yun, habang mahimbing nang natutulog si Chase, tahimik namang nag-iimpake si Maris ng mga gamit niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang paulit-ulit niyang pinupunasan ang mga luha na ayaw tumigil. Mahal niya si Chase, sobra. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit niya kailangang umalis. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang sulat sa mesa bago huling tumingin sa lalaking mahimbing na natutulog sa kwarto. Sorry. Mahinang bulong niya habang tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Tahimik siyang umalis ng penthouse habang durog na durog ang puso niya. Kinabukasan, nagising si Chase na mabigat ang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya may mali at may kulang. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at agad napansin ang bakanting bahagi ng higaan. Wala si Maris. Bahagya siyang napangiti. Siguro nasa kusina lamang. Maris? Tawag niya habang lumalabas ng silid. Walang sumagot, kaya't naglakad siya patungong kusina. Ngunit
Wala ito. Pinuntahan na niya ang lahat ng parte ng kanyang penthouse pero wala talaga ito. Unti-unting kumunot ang kanyang noo. Napansin niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng center table. Mabilis niyang kinuha yon. Habang binabasa ang sulat, unti-unting nanlamig ang kanyang ekspresyon hanggang sa tuluyan niyang lukutin ang papel. Maris naman! Napahawak siya sa noo habang pilit kinokontrol ang sarili. Hindi siya galit pero mas nangingibabaw ang takot dahil alam niyang hindi aalis si Maris ng ganoon kung hindi ito sobrang nasasaktan. Mabilis niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ang kanyang tauhan. Find her! Find Maris Valdez! Pagkababa ng tawag, agad siyang nagtungo sa opisina at tinawagan ang kanyang abogado. Wala pang isang oras, kasama na niya ang kanyang abogado, si Attorney Lucas Herrera, isa sa pinakamagaling na litigation lawyer sa bansa. Tahimik lamang na nakikinig si Attorney Lucas habang inilalahad ni Chase ang lahat. Ang pananakot at ang pang-aabuso ni Jerome kay Maris. Ang ikinagulat ng abogado ay ang mga ebidensyang matagal nang iniipon ni Chase. Napatigil si Attorney Lucas habang isa-isang tinitingnan ang mga dokumento. Oh my gosh! Bulong nito. Malamig ang mukha ni Chase habang nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. I want him destroyed. Tahimik na nakatingin si Attorney Lucas sa kanya. Nakita niya ang klase ng galit na hindi madalas pinapakita ni Chase. Bumuntong hininga si Attorney Lucas bago tumango. Agad niyang binuksan ang isang folder. Base sa mga dokumento at ebidensyang ipinakita mo, pwede natin siyang kasuhan ng coercion, harassment, defamation, cyberbullying and sexual assault. Ngumiti ng bahagya si Lucas. Kapag nagsampa tayo ng kaso, gamit ang lahat ng ebidensyang to, hindi na makakabangon pa si Jerome Madrigal. Dapat lang, attorney, dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibibigay ang hustisya para kay Maris. Samantala, hindi mapakali si Maris matapos siyang umalis sa penthouse ni Chase. Kahit masakit, pinilit niyang paniwalaan ng sarili na tama ang ginagawa niyang paglayo. Ayaw niyang masira si Chase nang dahil lang sa kanya. Ayaw niyang habang buhay itong husgahan ng mga tao dahil sa babaeng may maruming nakaraan sa paningin nila. Kaya ilang araw siyang nagpalipat-lipat ng matutuluyan habang lihim pa ring nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Ngunit ang hindi niya alam, may mga matang matagal nang nakasunod sa kanya. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa convenience store na pinapasukan niya pansamantala, napansin niyang sobrang dilim ng kalsadang dinaraanan niya. Halos wala ng tao. Tanging mahihinang ilaw lamang ng poste at tunog ng kuliglig ang maririnig. Mas hinigpitan niya ang hawak sa bag habang mas binibilisan ang paglalakad. Hanggang sa may humintong itim na van sa gilid niya. Nanlamig ang buong katawan niya nang bumukas ang pinto nito. Hoy! Sino kayo? Bago pa siya makatakas, mabilis siyang hinawakan ng dalawang lalaki. Tawan niyo ako! Tulong! Tulong! Nagpumiglas siya habang pilit na sumisigaw. Mabilis na tinakpan ng isa ang kanyang bibig gamit ang tela. Ilang segundo lamang, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya bago siya nawalan ng malay ay ang lalaking nakaupo sa loob ng van habang tahimik siyang pinagmamasdan. Pagmulat ni Maris ng kanyang mata, agad niyang naramdaman ang matinding sakit ng ulo. Nanlalabo pa ang paningin niya habang pilit inuunawa ang paligid. Bigla siyang napapitlag nang maramdaman niyang nakatali ang mga kamay niya. Gising ka na pala.
Parang biglang tumigil ang tibok ng puso niya nang makita si Jerome na nakaupo sa lumang sofa habang tahimik na nakatingin sa kanya. Jerome? Nanginginig agad ang buong katawan ni Maris habang pilit kumakawala sa tali. Please, pauwiin mo na ako. Dahan-dahang tumayo si Jerome at naglakad palapit sa kanya. Pauwiin? Pagkatapos mo akong iwan para sa kanya? Please, pakiusap. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jerome mula sa malamig na ngiti. Napalitan ito ng galit. Anong meron sa kanya nang wala sa akin? Sigaw nito habang maras na hinawakan ang baba niya. Jerome, nasasaktan ako. Wala nang ibang tatanggap sa'yo. Ako lang ang magmamahal sa'yo. Galit na nabulalas ni Jerome habang pilit siyang pinapatingin rito. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Maris. Sino pang tatanggap sa'yo? Tingnan mo ang nangyari sa'yo online. Lahat sila, pare-pareho ang tingin sa'yo. Pare-pareho ang tingin sa'yo. Isa kang malandi. Sigaw ni Jerome habang naglalakad-lakad pabalik-balik sa kanyang harapan. Nanginginig si Maris habang umiiyak. Kahit anong pilit niyang tatagan ang kanyang sarili, may parte pa rin sa kanyang natatakot sa bawat salitang binibitawan nito. Ako lang ang tatanggap sa'yo. Ako lang ang handang magmahal sa'yo. Kahit alam kong marumi ka na. Tila nababaliw na saad ni Jerome. Tuluyan ang napahagulgol si Maris. Please, tama na, Jerome. Bigla siyang hinila ni Jerome gamit ang braso niya. You belong to me, Maris. Hindi. Akin. Sa akin ka lang. Sigaw nito habang mas lalo siyang hinihila palapit. Nanginginig na pilit siyang kumakawala habang umiiyak. Pakiusap, Jerome. Pakawalan mo na ako. Ngunit nang maramdaman niyang muli siyang hinahawakan ni Jerome, tuluyan na siyang nilamon ng takot. Jerome, please! Wag! Natigilan ang dalawa nang marinig nila ang pagsabog ng pintuan ng bahay. Napamura si Jerome nang marinig ang magkakasunod na yabag sa labas, kasabay ng sigawan ng mga pulis. Ilang segundo lamang ang lumipas, biglang bumukas ang pintuan. Kasama ng mga pulis si Chase na dumating. Punong-puno ng galit ang boses ni Chase habang nakatingin kay Jerome na nakahawak pa rin kay Maris. Get your hands off her! Mariin at galit na sigaw ni Chase. Napatigil si Jerome habang nakahawak pa rin kay Maris. Nang makita niya si Chase na nakatayo sa pintuan kasama ang mga pulis, unti-unting nagdilim ang mukha niya. Samantalang si Maris naman halos mawalan na ng lakas. Chase! Sa wakas, may dumating na para iligtas siya. Nang makita ni Chase na nanginginig ang katawan niya, namumula ang kanyang mga mata at takot na takot ang mukha niya, doon tuluyang kumawala ang galit na pilit na kinokontrol ng binata kanina pa. Bitawan mo siya! Madiing sabi ni Chase habang dahan-dahang lumalapit. Imbes na matakot si Jerome, natawa pa ito. Yung klase ng tawang tipong nababaliw na. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo, ha? Biglang hinila ni Jerome si Maris palapit sa kanya, dahilan para mapasigaw ito. Sinira mo ang lahat ng plano ko, Chase. Di mo alam kung gaano ko siya kamahal. Hindi yan pagmamahal. Kaibangan mo lang yan. Nag-iba ang ekspresyon ni Jerome. Biglang lumalim ang paghinga nito habang nanginginig ang kamay. Tumahimik ka! Ganyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Sinasaktan mo siya, Jerome. Shut up! Sa isang iglap,
biglang nilabas ni Jerome ang baril mula sa likod niya. Chase! Sigaw ni Maris bilang babala. Agad nagtaas ng baril ang mga pulis. Drop your weapon! Sigaw ng isang pulis. Walang lalapit! Babarilin ko siya! Sigaw pa ni Jerome habang nakatutok ang baril kay Maris. Nanigas si Maris habang umiiyak. Nanginginig na rin ang kamay ni Jerome. Halatang wala na itong kontrol sa sarili. Jerome, tama na. Itigil mo na to, Jerome. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng ito'y ginagawa ko para sa'yo. Nasasaktan ako. Mahal kita, Maris. Hindi mo ba naiintindihan yon? Habang distracted si Jerome, dahan-dahang humakbang palapit si Chase. Sir, delikado po. Bulong ng isang pulis, pero hindi tumigil si Chase. Hindi niya inalis ang tingin kay Jerome. She's scared of you, Jerome. Tingnan mo siya. Tinitigan ni Jerome ang dalaga, namumutla, umiiyak, at halos hindi na makahinga sa takot. Kasalanan mo to. Kung hindi ka sana dumating, hindi niya ako iiwan. Kailanman, hindi ka niya minahal. Nang dahil sa sinabi ni Chase, doon tuluyang sumabog si Jerome. Shut up! Sigaw pa nito, saka nagpaputok ng baril. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong lugar. Napasinghap si Maris habang pinapanood ang mabilis na pag-iwas ni Chase. Mabuti na lamang at tumama ang bala sa dingding sa likod niya. Bago pa muling magpaputok si Jerome, mabilis siyang sinugod ni Chase. Nagkabaliyahan silang dalawa sa sahig habang pilit inaagaw ang baril. Namumula na ang muka ni Jerome sa galit habang desperadong pilit inaagaw ang baril. Sa akin lang siya! Tumigil ka na! Sa gitna ng pag-aagawan, bigla itong pumutok. Tumigil ang lahat na para bang huminto ang oras. Nanlaki ang mata ni Maris at napasinghap. Dahan-dahang napaatras si Jerome. Nakita niya ang dugong unti-unting tumutulo mula sa tagiliran nito. Natulala si Jerome habang nakatingin sa dugo sa nanginginig na kamay niya. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Agad namang itinapon ni Chase ang baril palayo sa lugar nila. Maya-maya pa ay unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Jerome at bumagsak siya sa sahig. Kaya't agad kumilos ang mga pulis. Nagkagulo ang buong lugar habang mabilis na pinusasan si Jerome kahit sugatan ni ito. Samantalang si Chase naman, agad na palingon kay Maris nang makita niyang umiiyak ito habang nanginginig sa sulok. Doon tuluyang nawala ang lahat ng galit sa mukha niya. Maris! Mabilis niya itong nilapitan at agad na tinanggal ang tali sa mga kamay nito. Sa sandaling makalaya si Maris, agad itong yumakap ng mahigpit sa kanya. Chase, natatakot ako. It's okay. I'm here. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang bangungot, pakiramdam ni Maris, ligtas na siya. Tuluyan ng dinala ng mga pulis si Jerome palayo. Lumipas ang mga linggo, matapos maaresto si Jerome, hindi naging madali para kay Maris ang lahat. May mga gabi pa rin na umiiyak siyang tahimik kapag bumabalik ang alaala ng nakaraan. May mga araw pa rin natatakot siyang tumingin sa salamin dahil pakiramdam niya may bahagi sa kanyang tuluyan ng nasira noon. Pero sa bawat pagkakataong iyon, naroon si Chase para siya ay gabayan at tulungan. Hindi siya nito pinilit maghilom kaagad. Sa halip, pinili lamang nitong manatili sa kanyang tabi. Isang gabi, tahimik lamang na nakaupo si Maris sa balcony ng penthouse habang nakabalot sa kumot at nakatingin sa city lights.
Hindi niya namalayang nakatitig na pala sa kanya si Chase mula sa pintuan. Napangiti ito nang makitang tahimik na humihigop ito ng mainit na tsokolate, habang nakabusangot si Maris. Bakit ka parang galit sa tsokolate? Mainit kasi. And then why are you drinking it? Kayo po ang gumawa nito. Nakangusong sambit niya. Tahimik na natawa si Chase bago lumapit at umupo sa tabi niya. Napangiti si Maris ng bahagya. Tahimik silang magkatabi habang pinapanood ang ilaw ng syudad. Hanggang sa biglang marahang nagsalita si Maris. Babe, natatakot pa rin ako minsan. Agad lumambot ang mukha ni Chase. Kapag naaalala ko ang lahat, pakiramdam ko minsan, ang dumi-dumi ko pa rin. Sumikip ang dibdib ng lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Babe, huwag mong sabihin yan. You survived something painful. That doesn't make you dirty. Madiing sabi ni Chase habang hinahaplos ang kamay ng kasintahan. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Maris. Hindi ka maruming babae. At lalong hindi ka dapat ikahiya. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Maris, kaya marahan siyang hinila ni Chase palapit sa kanya. Dahan-dahang sumandal si Maris sa dibdib nito, habang mahigpit siyang niyayakap ng lalaki. Alam mo, sobrang tapang mo, babe. Hindi naman ako matapang. Adik ka ba? Takot nga ako lagi. Pero lumalaban ka pa rin. Bumilis ang tibok ng puso ni Maris. Tahimik siyang napapikit habang mas lalo nitong hinihigpitan ang yakap sa kanya. Chase, thank you. For what? Sa pagmamahal sa akin, kahit ganito ang nangyari sa akin. Tumahimik si Chase ng ilang segundo. Pagkatapos, marahan niyang iniangat ang mukha ni Maris gamit ang kanyang daliri. Nang magtama ang kanilang mga mata, doon muling naramdaman ni Maris ang kakaibang init sa kanyang dibdib. You deserve to love properly. Mahinang sabi ni Chase, saka ito marahan niyang hinalikan sa noo. Napapikit agad si Maris. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, sa simpleng halik na yon, unti-unting naghihilom lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Dahil ngayon, naiintindihan na niya na ang totoong pagmamahal hindi nananakit, hindi nangaabuso, at hindi ka tinatakot para manatili. Dahil ang totoong pagmamahal, pinaparamdam sa'yo na ligtas ka. Maris? Napalingon siya mula sa kusina nang marinig ang boses ni Chase. Nakatayo ito sa may hagdan habang bagong ligo, naka-black shirt at gray joggers. Bahagyang basa pa ang buhok. Kahit ilang buwan na silang magkasama, hindi pa rin siya sanay kung gaano ito kagwapo. Anong kailangan mo? Kunwaring normal na tanong ni Maris, kahit bahagyang umiinit ang kanyang pisngi. Tahimik siyang tinitigan ni Chase bago nagsalita. Halika rito. Bakit? Basta, lumapit ka na lang rito. Dahan-dahan siyang lumapit habang nagdududa. Pagkalapit niya, bigla siyang hinila ni Chase sa bewang. Chase! Napasinghap siya nang mawalan siya ng balanse at tuluyang mapaupo sa kandungan nito sa may sofa. Anong ginagawa mo? Namumulang sabi niya habang pilit bumababa, ngunit mas lalo lamang siyang hinigpitan ni Chase. Huwag kang malikot. Pero may ginagawa pa ako sa kusina. Buong araw ka nang nagtatrabaho. Napanguso si Maris habang pilit iniiwas ang tingin dito. Natawa ng mahina si Chase. Bakit ka namumula? Ha? Hindi ako namumula. You are. Di nga. Mas lalo lamang natawa si Chase bago marahang inayos ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi nito.
Natigilan si Maris kasi kahit simpleng haplos lang yun, parang sobrang lambot na ng paraan ng paghawak sa kanya ni Chase ngayon. Bakit mo ako tinititigan? Masisisi mo ba ako kung sobrang ganda ng girlfriend ko? Kaya hindi ako nagsasawang titigan siya. Bolero. Seryoso ako. Bago pa siya makasagot, marahan siyang hinalikan ni Chase sa labi. Napapikit agad si Maris. Chase, Why? huwag mo nga akong akitin. Marupok ako. Malakas na natawa si Chase, dahilan kaya mas lalong namula si Maris bago mabilis na itinago ang muka sa leeg nito. I love you, babe. I love you din, babe. Ngunit, imbes na ngumiti ito pabalik, bigla siyang tinitigan ni Chase ng matagal, kaya't napakunot ang noo ni Maris. Bakit ka ganyan makatingin? May iniisip lang ako. Mas lalong naghinala si Maris, kaya't muli siyang nagtanong. Anong iniisip mo? Hindi agad sumagot si Chase. Sa halip, dahan-dahan itong hinawakan ang kaliwang kamay niya. Biglang tumayo si Chase habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Tumayo ka. Bakit? Basta, Sus, kinakabahan ako sa'yo eh. Sa mismong sandaling makatayo siya, biglang lumuhod si Chase sa harapan niya. Tuluyang nanlaki ang mata ni Maris. Teko, napatawa ang binata. relax, babe. Paano ako magre-relax? Bigla kang lumuluhod. Oh my gosh, teka lang, hindi ako prepared. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi naman ikaw ang magsasalita, babe. Pigil tawang sambit ni Chase bago may nilabas na maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Tuluyang natigilan si Maris. Babe, ano to? Bahagyang ngumiti si Chase. Alam kong hindi perfect ang naging simula natin. Alam kong marami tayong pinagdaanan at pagdaraanan pa. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay ko, ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa akin. Chase, Maris Valdez, will you marry me? nakatingin lamang si Maris sa kanya na parang hindi nagpa-process ang utak. Lumipas ang ilang segundo pero hindi sumagot si Chase kaya't umusbong ang kaba sa dibdib ni Chase. Babe, Biglang napakurap si Maris pagkatapos ay umiyak kaya't mas lalong nataranta ang binata. bakit ka umiiyak? Hindi ko alam. Ang gwapo mo kasi. Hindi nakakapag-function ang utak ko eh. Pero, oo ang sagot ko, babe. Bigla din siyang lumuhod sa harapan ni Chase. Bago pa makapag-react ang lalaki, mahigpit niya na itong niyakap. Natigilan si Chase. Oo, Oo nga, tanga. Bingi ka ba? Tuluyan ang napangiti si Chase. Napatawa silang dalawa. Habang pareho silang nakaluhod sa sahig ng sala. Marahang isinuot ni Chase ang singsing sa kanyang daliri. Kasabay noon, ang mahigpit niyang paghawak sa kamay ng dalaga. my future Mrs. Villamore. Teko, kinikilig ako. Nagtakip ng mukha si Maris. Marahan lamang siyang hinalikan ni Chase sa noo bago siya niyakap ng mahigpit. I love you, Maris Valdez Villamore. Ngumiti si Maris sabay sabing,